for life ni Ate V si Evangeline Muñoz na ngayon may karamdaman. Para sa kanyang 54th birthday, wala na raw siyang ibang hihilingin pa, kundi ang makita ng personal ang kanyang idolo. 2 taon nang nakaratay sa kamang ito si Evangeline. Pinahihirapan ng kanyang gout at rayuma. Limitado man ang kanyang mundong ginagalawan, ang nagpapagaan naman daw sa kanyang karamdaman, ang pinaka-iniingat-ingatan niyang mga litrato ni Ate V, si Congressman Vilma Santos Recto. Tad-tad nito ang kanilang dingding. Mula nung si Ate V, naging si Sister Stella L, Darna at politiko. Sino yan? Meron pa siyang naka-frame na picture ni Ate V na katabi niya sa pagtulog. Obvious ba si Evangeline, certified Vilmanian? Ito po, dinikit ko kasi yung bedsore ng kapatid ko, kailangan every 30 minutes, inibab mo yung posisyon. Kailangan may nakikita siyang Vilma para hindi niya nararamdaman yung sakit na yung mga sugat niya. Ayan, si Vilma. O, gaganon siya. Pag tinuro ko naman yung nakasabit dati na Darna, tataas na yung kamay niya. Nagda-Darna siya. Pag may picture dyan, himasin niya. Sabi ko, Diyos ko, ginawang santo si Ate B. Pati ako, para na akong masisira ng ulo pag hindi ako nakakita ng picture ni Ate B. Naghanap na rin ako ng mga picture ni Ate B. Ang pagiging fanatic daw ni Evangeline kay Ate V, impluwensya ng original Vilmanian sa kanilang pamilya, ang kanyang yumaong ina na si Nanay Gloria. Noon kasing dekada 70, panahong malatrudis liit pa si Evangeline, madalas daw siyang isinasama ng kanyang ina sa tuwing nanunood ito ng mga pelikula ni Ate V. Katulong nga daw si Evangeline ng kanyang ina sa paggugupit ng mga picture sa mga dyaryo at magazine ng Star for All Seasons. Ang kinagagalit ng mga kapatid ko, tatay ko, kung maliligo siya, basang-basa na rin si Vilma. Picture ko! Dako! Binasama! Hindi niya aalisin doon, nakala niya may kukuha. Naliligo siya kasama yung mga papeles niya. Pangalawa, sa 7 magkakapatid si Evangeline, meron itong Down syndrome. Dahil sa kanyang kondisyon, hindi na ito nakapag-aral sapagkat madalas daw tinutukso. Nung namatay ang mga magulang ni Evangeline, ang sabi ng kanyang ate Faye, "Relax ka lang, sagot kita." Si Faye ang tumayo niyang ama't ina. Vilma. Vilma na? Biyuda sa kanyang mister at ang kanyang 3 anak may sarili ng mga pamilya. Kaya lahat ng oras niya ngayon, iginugugol niya sa pag-aalaga sa kanyang espesyal na kapatid. Dati po, talagang galit na galit ako bakit iniwan sa akin itong responsibilidad na ganito. Minsan, naririnig ako ng kapitbahay na bakit ganito, bakit sa akin binigay. Pero ngayon po, tanggap ko na. Kasi siguro, talagang ito yung binigay ng Panginoon. Malay ko, sabi nga sa Bible, pag mabait ka, biglang babagsak yung blessing. Ito dati bed sores, pero napagaling sa cream, antibiotic. Kung di maagapan, lalalim yung kami rin na mahihirapan. 11 taong nagtrabaho si Faye bilang caregiver sa Dubai, pero mas minabuting umuwi ng Pilipinas para maalagaan si Evangeline. Ngayon, ang tangi lang daw nilang inaasahan para sa gastusin at mga gamot ni Evangeline, ang $100 o halos 5,000 pisong padala ng kanilang kapatid na nasa abroad. Minsan namimiss ko na yung gamot ko para lang mabili ko yung diaper. Minsan sasabihin ko, ano ba yung importante? Ako o siya? Wag lang ako mauna kasi mahirap. Sa totoo lang, sir, ayoko magsinungaling. Lalayasan ko na siya, pero pag kulong ko doon, parang kinakausap ko ng Panginoon, ba't ka ganyan? Ganyan. Lalabas ako tiiyak, sorry. Di ko wala dapat sabihin yon. Kasi iniwan na responsibilidad ng nanay at tatay ko, itutuloy ko. Malay mo, pagdating ko sa heaven, ang ganda pala ng salubong sa akin doon. Samantala, dahil matagal na ring hindi natitignan ng doktor si Evangeline, sinamahan namin siyang magpa-check up. Okay lang ang BP niya, nagwa 130, 140. Ang nagiging problema lang, nasabi ko nga, na yung bed sore niya.
Ang sugar, okay lang, 140. Hindi namang sobrang kataas yun. At sabi nga nila, non-diabetic naman daw ang pasyente. Gayunpaman, pansin daw nilang malaki ang ibinagsak ng katawan ni Evangeline. Kaya ngayong July 31, kung kailan ipagdiriwang niya ang kanyang 54th birthday, gusto nilang pasayahin ito, umaasang makakatulong sa kanyang kalusugan. Ang tanong tuloy ni Faye, paano ba ang mangarap? Paano magkikita si Evangeline at ang kanyang pinaka-idolo? Una, nag-post siya sa Facebook hanggang nakarating ito sa presidente ng mga Vilmanian na si Jojo Lim. Nung una ko siya nakita, pumunta kami sa bahay niya sa Pampanga. Even though yung kalagayan niya, bedridden na siya ngayon nandun pa rin yung pagiging fan niya as a Vilmanian. Gusto ko, pag birthday niya, malay mo, last birthday na niya po pala to. So, gusto ko po sana yung may makapansin. Kasi hindi ko mabigay sir. Kasi dahil naman akong trabaho. Ate V, idol, baka mawala yung kapatid ko mula sa phone. Ikaw yung iniidolo niya. Request ko po, kahit magkita man lang kayo. Siguro, para mabigyan ng kaligayahan yung kapatid ko. Akala nila, wala. Pero meron kaming inihandang sorpresa para kay Evangeline. Isang bonggang birthday party. Siniguro munang kaya ni Evangeline ang biyahe. Siyempre, kasama ang kanyang mga kapatid. Sa venue, sinalubong siya ng mga kapwa niya, Vilmanian. Sobrang saya po. Hindi ko akalain. Thank you po, thank you. Bima, ha? Hingi kang picture? Ang magsisilbing host sa party na nagpangga pa ang sikat na impersonator ng Star for All Seasons, si Ate Velma. Kung hindi mo ko kayang irespeto bilang isang ina mo, irespeto mo man lang ako kahit bilang isang tao. Doon man lang. Tao! Hello, tita! Dumating po ako para sa 18th birthday ninyo. Di ba ako makahalik? Ang bango, amoy baby. At nung humalik ako, nilabasan niyo ako ng dila, ha? Kami ay mamimigay muna ng papremyo sa inyong mga Vilmanians na kasama dito, di ba? Mamibigay po tayo ng two-way tickets. MRT to LRT station. Thank you po sa mga Vilmania. Hindi ko man masabi kung ano yung nararamdaman ko, pero alam ko, si Lord ang bahalang magbe-bless sa inyo. Sana wish ko yung makalakad siya para sasali na kami sa mga Vilmanians. Meron kaming birthday surprise sa kanya. Wow. Gift. Actually, ito. Meron kaming DVD players. Meron din kaming t-shirt para sa kanya. And we also have diapers here para kay Tita Evangeline. Oh my God! Ma'am Jessica Soho, of course, andito. Hello po! Hello po. Oh, Ma'am Jessica. Yeah. Evangeline, happy birthday ulit ha! Ang ganda ng ngiti niyo. Pero magkakasya ba naman kami sa impersonator lang ni Ate V? Siyempre, hindi. Narito po ako para sorpresahin po si Evangeline para po sa kanyang 54th birthday. Hindi po niya alam na nandito ako ngayon. So, she's a Vilmanian. So, susurpresahin ko siya. Andito na ako, Evangeline. Dahil heto na ang hindi inaasahan ni Evangeline, ang nag-iisang star for all seasons, si Ate V mismo. Hello.
Evangeline. Ate niya kasi, ang ate mo. Ay, thank you. Thank you, thank you. Ayun siya, oh! Hi, Evangeline. Kamusta ka? Ayan si Ate Vilma, oh! Ayun, oh, Vilma! Vilma! Kung konting words lang ang alam niya, Vilma ang number one. Ano, si Vilma? Oh, Vilma. Vilma! Oo. Evangeline! Andito ako si Darna. Andito si Ate V. Kilala mo siya? I love you. I love you. What you yan? Totoo na yan. Totoo na yan. Dalhin na natin sa bahay. Hindi man ito makapagsalita, sapat na ang kanyang mga ngiti para iparating ang sobra niyang kaligayahan. I love you. Ay, di ba, boy? Kumakanta siya. Tiny Bubbles. Sige, kanta. Kanta. Hindi ko mapaliwanag yung pakiramdam. Mga ganito yung nagsisilbing inspirasyon sa'yo. Hindi mo alam kung saan nanggagaling yung pagmamahal at paghanga sa'yo eh. Hindi mo alam. So, pag meron yung mga ganito, yung para bang it's a fulfillment na may nagmamahal sa'yo katulad nito. Kaya siguro ganito rin ako katagal sa industry. Hinandugan ni Ate V ng espesyal na regalo si Evangeline. Tago mo dyan. Dyan yan. Sa'yo yan. Para bili kang pagkain. Sa Vilmanians, 11, ang double ko. Maraming salamat. Happy birthday. Maraming salamat po yung sa pagkakataon na binigay natin kay Evangeline para maging masaya. Ang birthday party ni Evangeline, nagsilbi na ring reunion ng mga Vilmanian. Masayang-masaya po kami at dumating siya. Alam ko napasaya niya yung kapatid ko. The best po yung ginawa niya. Hindi ko po malilimutan. Sobra. Saan nagtatago ang pag-ibig? Nasa puso ng ating mga anak, kapatid, karelasyon, idolo, at lahat ng mga nagmamalasakit. Ingat ka ha. Andito lang si Ate V ha. Ingat ka. I love you.